niyo ako husgahan. Pakinggan niyo muna ang kwento ng buhay ko. Ako nga pala si Joanna. Tatlo kaming magkakapatid. Si Kuya, ako, at si Bunso. Mayaman kami dati. Pero ngayon, ay mas mahirap pa kami sa daga. Ang inay ay may sakit. Samantalang ang aking inay ay nagpapasok lamang sa aming bahay. Isang pamilyang magulo. Si Kuya ay isang palamunin ng inay ay ang aking atlasengko. At si Bunso, hindi ko na alam kung ano. Tulala siya palagi dahil inaasa siya na wala niya ang tatay. Squatter kami kung tawagin. Maraming pera si Itay, pero ni minsan ay hindi na kami binigyan ng magandang dahilan para umakas sa buhay. Wala sa kontra ng Itay ang pag-aralin kami. Kaya eto ako, isang habang nakatulong na nauwi sa isang pangulo ng buhay ko. Naaalala ko pa ang inay dati. Magkasama kaming naglalaba at namamalansya para lang magkaroon ng pangmatrikula ang malahiya mong kuya. Bakit ganito ang buhay namin, pamilya? Ang gulo, ang hirap. Napag-isip-isip ko din, bakit kinahasan kita si Bunso? Pero naman nagkakataklang ang buhay sa amin? Kailangan ko ba talaga isakripisyo ang buhay ko para lang may pagkuhin ng maayos ang buhay natin? Mayaman kami dati, di ba? Pero bakit ngayon? Asong-pasok pa ang pamilyang mayroon ako. Bakit may kuya akong matatawag? Pero minsan na hindi naging kuya sa amin ni Bunso. May tatay nga akong may tuturing. Pero ang pagkakaroon ng isang tatay na mayroon kami ay kasumpa-pasok pa. Bakit pinagsahan sa inay ng isang sakit na kung tawagin ay brain cancer? Baliw! Anak ng palas! Yan ang palagi kong narinig mula sa mga taong nakakakilala sa akin. Nagsimula ito isang gabi noong galing ako sa aming kapitbahay, gawa ng pamamalansya para magkaroon ng pambili ng bigas at gamot ni inay. Umuwi si Itay na may kasamang babae. Tinanong siya ng inay noon. Sino naman ba yung kasama mo? Tinig iyon ni inay kasabay ng pagpupo niya. Ngunit hindi siya sinabot ng ating Itay. Tuloy-tuloy sa pagtapos ni Itay, kasama ang isang babae. Tinanong siya ulit ng inay. Ngunit, kitang-kita ko ang ginawa ng aking Itay sa inay. Sinampal, sinipan, at tinagdakan ang aking Itay sa inay. Hanggang sa mawalan ito ng malay bago iniwan ng aking Itay.
Tinitingnan ko si inay. Tumutubo ang ilong ni inay. Yukip ko siya pero hindi sumagot ang aking kawawang nanay. Tila tumigil ang aking mundo nang maramdamang hindi na humihinga ang inay. Ang aking kawawang nanay. Wala akong maisip. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iniwan ko si inay at pumunta ako sa kusina. Sa kusina, dinig ng aking tainga ang pagkapangalan ng dalawa. Dali-dali ako lumapit sa pinto. At walang sabing-sabing, sinaksak ko na sinaksak ang aking ama. Nakita ng aking dalawang mata ang pagkamulat ng babae. Nagpakaawa ito pero isa, dalawa, tatlo, maalitin ang mga sinaksak hanggang sa kawalan sila ng buhay. Tumo? Bakit kaya tumo ang kamay ko? Susunod kong nagtanong si sarili ko. Hindi ko sinadya napatay sila. Kasalanan bang patayin sila? Kasalanan bang patayin ang kagaya nila na walang ibang ginawa kundi patayin ko? Walang ibang ginawa kundi bigyan ng sakit sa puso ang inay? Pulis! Bakit kayo makasalas na umaligid sa akin? Bakit nila ko hinuhuli? Di ba hindi ko kasalanan na patayin sila? Huli na nang maalala ko ang mga nangyari. Inay! Inay! Ang aking kawawang inay! Inay! Sabihin niyo ko! Kasalanan bang patayin ang kagaya nila? Kasalanan bang ilagay ang batas sa aking kamay? Mali bang matatawag ang patayin sila? Sabihin niyo ko! Bago niyo ko sa lahat at tawagin baliw. Baliw? Baliw?